Okay, ito naman tayo ngayon kay Bro Rahal D. CFD, Bro Rahal D, good evening. Naririnig na po, Brad. Sige, go ahead, bro. Kasi meron pa akong tanong doon sa ng asawa ng ate ko. Kasi ang asawa ng ate ko ay kasal. Tapos, nag-catechism ng catechism. Ang problema, ang nakuha nilang ninong at ninang ay hindi kasal sa simbahan. Pwede ba makasal sa simbahan, padre, na hindi kasal sa simbahan din yung mag-sponsor? Or pwedeng magkasal na wala na rin lang ninong-ninang? So, unang-una, bakit ba, ano ba yung intention na may ninong tayo? Para maging modelo sa marital life ninyo. Paano ba yan maging modelo na hindi siya magandang modelo, hindi siya kasal eh. Dapat yung ninong at ninang ay kinakailangan na kasal talaga, hindi hiwalay. Dahil yan ang yung rason bakit may ninong at ninang sa kasal. Kapatid. Malawa po, padre, kami po ay may mga albularyo na mga lulot lola. Tapos, kapag hindi ba kami nakapagkumpleto ng mga sakramento sa simbahan, dadaloy ba yung curse ng family namin sa aming bloodline? Yun lang po. Unang-una, kapatid, hindi naman mapasa yung curse. Itong tinatawag na generational curses, generational sin, hindi po nangahulugan na napasa yung curse, napasa yung kasalanan. Ang explanation sa mga katulad ni Father Winston Cabading, sabi niya, demons, they understood the generational sin or curses. They understood it as the demons, the evil spirit dominates the bloodline. No? Saan galing yung dugo natin ni Papa? Saan galing ng dugo ng Papa natin sa lolo? Saan galing yung dugo ng lolo sa Papa ng lolo ko? No? Saan siya nag-dominates, bro? Sa bloodline. So, mabreak po yan sa pamagitan ng pag-receive ng sacrament. Sa wastong kaalaman na how to do deliverance, especially the deliverance po. Ang buong pamilya magsagawa ng renouncement. Very essential po yun. And then, tatanggap talaga sa mga sacraments. Dahil yung sacraments, kapatid, tinatawag yung the objective channel of graces. Objective channel of graces, hindi po yun optional. It is necessary. No. So, lalo-lalo na natin mga Katoliko, it is not optional to receive the sacrament, but it is necessary because it is an objective channel of graces, the most effective channel of graces, kapatid. So, makatulong talaga, laking tulong kung natutulungan tayo sa sacramentals, lalo-lalo na sa sacraments, kapatid. Interrupt muna ako saglit mga kaibigan dahil sa kanyang katanungan is ang tanong niya kasi, dadaloy ba ang sumpa sa pamilya kung di makumpleto ang sakramento? Okay. Sa ordinary lang po na tao, talaga pong hindi makukumpleto ang mga sakramento. Sa ordinaryong tao, talaga pong hindi makukumpleto ang sakramento. Alam nyo kung bakit? Dahil ang ordinaryong tao, kapag siya nagpari, hindi niya matatanggap ang sacrament of matrimony. Hindi niya matatanggap yan pag siya ay pari. What if hindi ka naman pare? Hindi mo rin matatanggap ang sacrament of ordain. Tatanggap yan. What if hindi ka magpamilya, hindi ka magpare,
Alam, hindi mo tatanggap yung dalawang yan. Wala akong tatanggap na gano'n, matrimony at saka sacrament of ordain. Kung ayaw mo magpare, ayaw mo mag-asawa. Pero may mga pagkakataon na nakumpleto ng tao, mga iilang tao lang naman, nakumpleto ang sakramento. Halimbawa, sample ko na lang, dati nung ako'y sumali doon sa Oasis of Love seminar, may nag-talk sa amin, pare. Pare siya. Sabihin, natanggap niya ang kanyang sacrament of ordain. Pero may mga anak rin siya. Mga anak. Oh, saka kayo, paano nangyari yun, ano? Ganito yan eh. Siya'y nag-aral para sa pagkapare. Tapos, naputol. Hindi yun natuloy, yun ay dahil sa may nakilala siyang babaeng nagpaibig sa kanya. Isang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pana ni Cupido. Umibig siya. Hindi niya natapos ang kanyang pagkakapare. Numibig siya. Nagpakasal sila. Natikman niya yung sacrament of matrimony. Nagpakasal sila. Nagkaroon ng 3 anak. Ngayong malaki na yung mga anak nila, professional na, yung asawa, nagkaroon ng matinding karamdaman. During sa kanya paghihingalo, kinausap niya si Mister. Sabi niya, pwede na mag-asawang uli si Mister. Pwede na mag-asawang uli. Pero ang napili ni Mister, ipagpatuloy ang pagpapari. 2 taon na lang kulang niya eh. 2 taon na lang. Nung matapos niya ang 2 taon na yon, tunuloy niya pagpapari niya. 2 taon na lang kulang. Nang natapos niya 2 taong yun, naordinahan siya bilang pare. Naordinahan siya. Oh, ano nangyari? Eh di na, ano rin siya? Na kompleto niya yung 7 sakramento. O yan. Oh, meron din sa mga madre. Oh. Ganun din, may mga ganun pagkakataon. Hindi ko alam kung meron na ba example. Pero may sinabi si Brother Obet dati na may example. Oh, naordinahan na ewan ko, umalis ba o ano na, hindi pala. May asawa na pala, may asawa na. May asawa na ha. May asawa na siya. Tapos gano'n yung sitwasyon din. Dahil na matay yung kanyang asawa, nagmadre siya. O di 2 yung ano niya, nakumpleto niya, matrimony at saka ordain. May mga ganyang pagkakataon. Makukumpleto ang sakramento, pero sa mga ordinaryong tao, hindi mo makukumpleto yan. Hindi mo makukumpleto, ordinaryong tao ka lang, hindi mo makukumpleto yan. Pero kung nasa sitwasyon kagaya ng mga nangyari sa kanila, pari na sana, nag-asawa, ngayon, bumalik sa pagkapari, naordinahan. Dahil wala na yung kanyang asawa. Yung si Madre, ganun din. Namatay yung kanyang asawa, nagtuloy sa biglang naisipang magmadre. Yun na, naging madre. So, sila yung mga bihirang tao na makukumpleto ang 7 sakramento, pero ordinaryong tao ka lang, hindi mo makukumpleto. Ordinaryo ka lang, hindi mo makukumpleto yan. Walang tao makukumpleto niya kung ordinaryong tao ka lang. Pero kung nasa bihirang sitwasyon ka, gaya na nangyari sa kanila, makukumpleto mo yan. Yan ha. Yun, singit ko lang naman yun. Ngayon, ating ibalik kay Padre Darwin. At kung makatanggap tayo ng sacrament, we are in the sanctifying grace. Wow, amazing. At nag-renounce pa tayo through deliverance. Amazing. So, yung kaaway natin ay hindi na masagawa ng extraordinary influences sa atin. Brother. Kapatid?